Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Trixie, gagawa ng paraan para makausap ni Lilet si Ramir. Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Lilet Matias. Bago umalis si Lilet at Tinang Ses sa ospital, napansin ni Ses na parang hindi masaya si Lilet na uuwi na sila ng bahay nila. Pagtanong ni Ses kay Lilet, sumagot si Lilet na hanggang ngayon kasi ay nag-aalala pa din si Lilet sa kalagayan nitong si Eira, kaya hindi magawang magsaya ni Lilet dahil siya pa din ang pinagdidiinan ni Eira kung bakit ito nahulog sa hagdan. At talagang sinadya ni Lilet na itulak si Eira sa hagdan dahil gusto nang mawala ni Lilet si Eira sa buhay nila. Habang nag-uusap si Lilet at si Ses, biglang dumating si Attorney Meredith. Pinilit ni Attorney Meredith na umiwas kay Lilet dahil ayaw nito na magkaroon pa sila ng pag-uusap nitong si Lilet. Pero sadyang makulit si Lilet, kaya natapik ni Attorney Meredith ang kamay ni Lilet. Kitang-kita ni Ses ang ginawa ni Attorney Meredith, kaya umusok ang tenga ni Ses sa galit nang tapikin ni Attorney Meredith si Lilet. Agad namang inawat ni Lilet si Ses na awayin si Attorney Meredith dahil gusto talaga ni Lilet na makausap si Attorney Meredith tungkol sa nagawa nito. At gusto ni Lilet na ipaliwanag ang sarili niya kay Attorney Meredith dahil ayaw ni Lilet na magmukhang masama sa paningin ni Attorney Meredith. Nagpaalam si Lilet kay Tinang Ses na kung pupwede ay iwan muna silang dalawa nitong si Attorney Meredith para makapag-usap sila ng dalawa lang. Una ay ayaw ngang pumayag ni Ses dahil baka kung ano na naman daw ang gawing pananakit ni Attorney Meredith kay Lilet. Pero nakiusap si Lilet. Kaya naman walang nagawa si Lilet kundi iwan ang dalawang mag-ina na si Lilet at Attorney Meredith. Nagpaalam si Ses na aayusin muna niya ang papel at bayad ni Lilet sa ospital nang sa ganon ay makaalis na sila sa ospital. Pag-alis ni Tinang Ses, agad pinaliwanag ni Lilet ang sarili niya kay Attorney Meredith. Inamin ni Lilet na natulak niya talaga si Eira sa hagdan, pero inamin din ni Lilet na hindi akalain ni Lilet na hagdan ang nasa gilid nitong si Eira, kaya nagulat na lang daw si Lilet na gumulong na si Eira sa hagdanan. Hindi matanggap ni Attorney Meredith ang paliwanag nitong si Lilet. Pero kahit ganon ay patuloy pa din pinagtatanggol ni Lilet ang sarili niya kay Attorney Meredith na hindi talaga sinasadya ni Lilet kung ano man ang nangyari kay Eira dahil bumalik lang si Lilet sa loob para sundan si Eira at si Sally dahil ayaw ni Lilet na mapahamak si Eira sa kamay ni Sally. Ang hindi lang matanggap nitong si Lilet ay mali ang naging paraan niya para iligtas si Eira sa kamay nitong si Sally. Litong-lito si Attorney Meredith. May parte si Attorney Meredith na gustong-gusto niyang maniwala kay Lilet pero hindi maaari dahil anak niya mismo ang makakalaban niya dahil galit na galit si Eira kay Lilet at si Lilet talaga ang pinagtutulakan ni Eira na tumulak sa kanya at sinadya ni Lilet ang lahat dahil matindi daw ang galit ni Lilet kay Eira. Naisip din ni Attorney Meredith ang lahat ng sinabi sa kanya ni Spanky na baka mawalan ulit ng isa pang anak si Attorney Meredith kung pagpapatuloy pa ni Meredith ang pakikipagmabutihan dito kay Lilet sa taong pinagbibintangan ni Eira na sumadyang nagtulak sa kanya. Sumagot si Attorney Meredith sa lahat ng paliwanag ni Lilet sa kanya. Pinaliwanag ni Attorney Meredith ang naging resulta ng ginawa ni Lilet sa anak niyang si Eira na dahil kay Lilet ay hindi na makakalakad si Eira sa ngayon at matatagalan pa ito bago ulit makabalik sa normal na pamumuhay. Dahil sa ginawa ni Lilet, sinisi na din ni Attorney Meredith si Lilet at nagpakabulag sa kaartihan ng anak niyang si Eira. Kaya galit na galit si Attorney Meredith kay Lilet. Sinigawan ni Attorney Meredith si Lilet, "Gagawin ko ang lahat
para managot ka sa lahat ng ginawa mo kay Eira. I will never forgive you. Never. Sa kabilang banda, nagpunta si Ka Lorena sa ospital para dalhan ng bulaklak si Lilet at dalawin ito. Walang naabutan si Ka Lorena sa kwarto ni Lilet, kaya agad na hinanap ni Ka Lorena sila Lilet sa labas. Sakto at nakita ni Ka Lorena si Tinang Ses na nagbabayad at nag-aayos ng papel sa cashier. Kaya tinanong ni Ka Lorena kung nasaan si Lilet at bakit wala ito sa kwarto niya. Sumagot naman si Ses, pwede na daw ho kasing lumabas si Lilet at sa bahay na lang magpahinga dahil ligtas naman na daw itong si Lilet. Kung si Lilet naman po ang hinahanap nyo ay nasa hallway po. Kausap si Attorney Simons. Nagulat si Ka Lorena kung bakit kinakausap pa din ni Lilet si Attorney Meredith, kaya agad-agad na nagpaalam si Ka Lorena kay Tinang Ses para puntahan si Lilet dahil baka kung ano daw ang gawin ni Attorney Meredith kay Lilet, lalo pa at galit na galit ito sa ginawa ni Lilet. Pagdating ni Ka Lorena sa hallway, kitang-kita ni Ka Lorena ang paninigaw ni Attorney Meredith kay Lilet. Kaya agad-agad itong lumapit papunta kay Lilet at Meredith. Hinarap ni Ka Lorena ang ex-best friend niya na si Attorney Meredith. Galit na galit si Ka Lorena sa ginawang paninigaw ni Attorney Meredith kay Lilet. Kaya nagsalita si Ka Lorena, ako ang harapin mo. Kung aapihin mo si Lilet, ako ang makakalaban mo. Nagulat itong si Meredith sa ginawang pagtatanggol ni Ka Lorena dito kay Lilet. Naiiyak naman si Lilet sa lahat ng nangyayari sa kanya dahil nag-aaway na naman si Ka Lorena at Attorney Meredith dahil sa kanya. Kaya inawat na ni Lilet si Ka Lorena dahil baka kung ano pa o saan pa mapunta ang pag-aaway ng dalawa. Sa kabilang banda, Ka Lorena at CRD may bagong problemang kakaharapin. Dahil ang isa sa pinagkakatiwalaan nila ay binabalak kumala sa DNR law firm na mas lalong magpapabagsak sa law firm na pinagkakaingat-ingatan nila Ka Lorena at CRD. Samantala, ikwinento ni Attorney Meredith kay Eira ang naging sagutan nila ni Ka Lorena nang dahil sa pakikipag-usap ni Lilet kay Attorney Meredith. Kaya tinanong ni Meredith si Eira kung gusto ba nito na magsampa ng kaso laban kay Lilet para maging maayos ang pakikipaglaban nila sa mga ito at hindi sila lalaban ng maduming paraan. Pinag-isipang mabuti ni Eira kung magsasampa ba siya ng kaso laban kay Lilet. Dahil kung magsasampa ng kaso si Eira kay Lilet ay paniguradong magkikita na naman si Lilet at Meredith ng madalas dahil sa mga gaganapin na hearing dito. Kaya minabuti ni Eira na huwag magsampa ng kaso laban kay Lilet nang sa ganun ay makaiwas na si Meredith kay Lilet. Nagulat si Meredith sa naging desisyon ni Eira na hindi magsampa ng kaso laban kay Lilet. Samantala, nakauwi na nga ng bahay si Lilet. Masayang nagbabanding ang pamilya Matias nang biglang dumating si dala ang mga aklat ni Lilet. Sinabi niya kay Lilet, dala ko po tong mga aklat, pero hindi lang to ang dala ko. Nakita ko din to sa dati niyong inuupahan. Nagulat si Lilet at ang pamilya Matias sa pagpasok ni Trixie. Kaya itong si Ses naman ay nagalit kung ano ba ang ginagawa ni Trixie sa pamamahay nila. Inawat naman ni Lilet si Ses at pinakinggan muna ang gustong sabihin ni Trixie. Nang hingi ng paumanhin si Trixie sa lahat ng kasamaang ginawa niya kay Lilet. At binalita ni Trixie kay Lilet na gising na ang Daddy Ramir nila at gustong makita ni Ramir si Lilet. Kaya sinadya ni Trixie na puntahan si Lilet sa bahay nila. Ano kaya ang plano ni Trixie? Ito na kaya ang simula ng pagiging mag-ate ni Lilet at Trixie? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.